Pagtapak mo sa edad kung saan susubukin ka na ng buhay, delikado kapag wala kang alam. Tandaan mo, lahat ng gagawin mo ngayong araw ay siyang magdidikta ng magiging buhay mo sa hinaharap. Seryosohin mo ito kung ayaw mong matulad sa mga nakakaawang mangmang na Pilipino na wala nang ginawa kundi mamalimos sa gobyerno at magdemand sa ibang tao na tumulong daw sa mahihirap. Ito ang sakit ng Pinas. Hindi ka pwedeng umangat dahil magiging obligasyon mo ang tumulong sa mga tamad na mahihirap. Tapos mga talangka naman, typical toxic Filipino mindset. Gayunpaman, upang hindi ka na dumagdag pa sa mga pabigat sa lipunan, bibigyan kita ng blueprint para maiwasan ang mga pagkakamali nila. Ngunit para lang ito sa mga kayang magseryoso sa buhay dahil maraming lalaki ang ginagawa na lang biro ang lahat ng bagay para pagtakpan ang nakakalungkot nilang realidad. Anong magagawa natin? Mababaw talaga sila mag-isip. These lessons are not for mediocre. Kaya kung basura ka mag-isip, makakaalis ka na. But for those who want to level up in life, don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. Chasing women. Ito ang numero 1 pagkakamali ng maraming lalaki sa Pinas. Ang maghabol ng babae. Inuuna nila ang libog kaysa sa mga pangarap nila. Kaya tingnan mo ang mga pangkaraniwang pamilya sa Pinas. Halatang hindi nagplano ng maayos. Kasi inuuna ang libog. Bata pa lang nakabuntis na. Tapos titira sa poder ng magulang para magdagdag ng responsibilidad na hindi kayang panindigan. Ang daming lalaki ang lulong sa tahong at ang lalansa ng utak kaya hindi na nakakapag-isip ng matino. Dahil sa libog, nanlilimos ka ngayon sa ayuda ng gobyerno. Katangahan ang babae, nandyan lang yan. Ang oportunidad, naglalaho yan. Kung uunahin mong maghabol ng mga tahong sa dagat, doon ka sa kangkungan pupulutin balang araw. Dahil sa libog hindi nakapag-aral ng maayos, wala ring naging maayos na trabaho, tapos magkakapamilya ng wala sa plano. At kapag naghirap, maghahanap ka ngayon ng sisisihin sa katangahan mo. Maglalakad ka ngayon ng nakaluhod, tapos manlilimos sa ayuda ng gobyerno. Magpapauto ka sa mga nakaupo dyan dahil hindi mo inayos ang buhay mo. Anong pinagmulan? Libog at kamangmangan lang. Ganyan ang tipikal na cycle ng pamilyang Pilipino. Nagmumula lahat sa lalaking tigang at walang pangarap sa buhay. Number 2. Paycheck lifestyle. Ito ang kontrobersyal na pananaw dito sa Pinas. Makinig kang mabuti. Akala ng maraming Pinoy na ayos lang ang mamuhay sa paycheck to paycheck lifestyle. Sa madaling salita, isang kayod, isang tuka. Ang pagkakamali ng maraming tao, nagiging komportable na sila sa iisang source of income. Ang nasa isip nila, basta may trabaho ay ayos na. Kaya anong nangyari noong nagkaroon ng pandemya? Parang mga langgam na nangalat at hindi alam kung saan pupunta. Mga nawalan ng income dahil umaasa lang sa kinsenas na sahod. Mali yan. Dahil kung nabubuhay ka lang para magtrabaho, magtatrabaho ka habang buhay hanggang sa mamatay ka. Kailangan mong magpundar ng yaman. Hindi pwede yung sumasahod ka lang. Dapat kumikita ka rin. Hindi pwede yung short-term racket-racket lang. Dapat nagtatayo ka rin ng long-term asset na kahit matanda ka na at hindi na kayang magtrabaho, kumikita ka pa rin. Huwag kang puro tanong kung anong gagawin mo. Gamitin mo rin utak mo at mag-isip ka ng pwedeng simulan. Dahil kapag nabigo ka rito, matutulad ka doon sa mga matatandang nasa kalye, nanlilimos.
dahil pinabayaan na ng mga anak. Tandaan mo, malupit ang mundo. Kahit kadugo mo, tatalikuran ka niyan kapag wala ka ng pakinabang. So start building your own wealth bago ka pa maubusan ng lakas na magtrabaho. Number 3. Aiming for mediocrity. Huwag na huwag kang magsesettle sa mediocrity ng buhay. Huwag na huwag kang papayag na pangkaraniwan ka lang, na hanggang dyan ka na lang. Dahil gawain lang yan ng mga taong mahihina. Makinig ka. Kung ako ay nagsettle na lang sa miserable kong buhay noon, wala kang pinakikinggang lakanleyo ngayon. Walang lakanleyo na nagbibigay ng brutal na aral sa'yo ngayon. Walang lakanleyo na tutulong sa'yo na mabago ang pag-iisip mo. Walang lakanleyo na may misyong iangat ang kaisipan ng mga kalalakihang Pilipino ngayon. Imagine if I settled for mediocrity. Imagine kung sumuko ako at hindi ko sinubukan ito. Malamang wala ako ngayon rito. Kaya't ano pa man ang estado mo sa buhay, if you want more, then don't settle for less. Fight for what you want. Huwag kang magtitiis sa mediocrity ng buhay. Hindi ka para dyan. You are built for more. You are meant for more. So aim for greatness. Don't aim for mediocrity. Hindi ka nilagay ng Diyos dito sa mundo para lang idagdag sa populasyon. You are here for a reason. So never settle for mediocrity. Aim for greatness. Number 4. Avoiding risk. Ito ang malaking pagkakamali na pwede mong gawin sa buhay mo. If you are avoiding risk, then you are avoiding growth. Walang mangyayari kung lagi ka na lang play safe dahil kung takot kang mag-risk, hanggang dyan ka na lang. Kaya ka stuck ngayon sa miserable mong buhay dahil takot ka rin na magbago. Take calculated risk and learn from your losses. Hindi mo naman kailangang sumugal ng malaki agad. Ngunit kung may bayag ka talaga, then take that risk. Ang pagkakamali ng maraming Pilipino, masyado silang play safe at ang bilis nilang maging komportable sa simpleng kababawan ng buhay. Hindi ito pang mamaliit sa kanila. Dahil kung nais mong umangat, kailangan mong gumawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng marami. Kailangan mong kamuhian ang kalagayan ng iba para ipaalala sa sarili mo na may ambisyon kang kailangang abutin. If you don't take risk, you will get stuck in life. Number 5. Ignoring your health. Isa rin ito sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao na sana ay huwag mo nang gayahin pa dahil akala nila na marami silang problema at iniisip sa buhay. Ngunit kapag nasa ospital ka na dahil sa malubhang sakit, magiging isa na lang ang problema mo. Totoo yan. Mapapagtanto mo na kahit gaano karami ang maging problema mo sa buhay, magiging isa lang lahat yan kapag nakaratay ka na sa ospital. Never ignore your health dahil kahit gaano pa kataas ang maabot mo sa buhay, kahit gaano pa kayaman ang marating mo, kung tamaan ka naman ng sakit na walang lunas o paggaling, baliwala na lahat ng pinagpaguran mo. Ngunit huwag kang mangangatuwiran sa akin na lahat naman ay mamamatay. Umuna ka na kung ganyan ang pag-iisip mo. Dahil kung hindi mo magawang alagaan ang kalusugan mo, hindi mo rin ma-enjoy ang mga ipinundar mo. Go to gym regularly, eat a healthy diet, get enough sleep, and take your health seriously. Number 6. Taking false advice.
Sa ganito maraming nabubudol na tao. Tandaan mo, napakalaki ng magiging epekto sa buhay mo ang klase ng tao o aral na pakikinggan mo. Ano mang ilagay mo dyan sa utak mo, magiging realidad mo ito. Kaya kung puro kalibugan ang pinakikinggan mong turo, kilala mo yan. Magiging sexual predators ka lang. Makikita mo ang sarili mo sa mga jeep na nanghihipo ng pasahero. Hindi ka ba nahihiya ng ganyan? Kadiri ka. Dapat sa'yo putulan ng ulo at ipakain sa aso. Kaya't mag-iingat ka sa mga pinakikinggan mong aral. Sa internet man yan o sa totoong buhay. Maging matalino ka dahil hindi lahat ng pinakikinggan mong astig ay tama. Baka mamaya minamanipula ka na lang at pinagkakakitaan. Kaya nga unang-unang payo ko sa mga nakikinig dito, lahat ng pinakikinggan mo, aralin mo munang mabuti bago mo isabuhay. Kahit ang mga ituturo ko dito, examine it before you consume. Dahil may sarili ka namang judgment. Hindi ka naman siguro tanga. Kaya ikaw na ang humusga kung sino ang matino at hindi. Kung sino ang peke at hindi. Kung sino ang may maayos na aral at kung sino ang puro kababuyan at kalokohan lang ang pinagsasasabi. Kilala nyo yan kung sino. Huwag na kayong magpauto sa mga ganyan para naman kayong mga walang utak. Alam nyo nang mali yung tinuturo, pinakikinggan nyo pa rin. Ano kayo? Mga alipin? Mga hindi kayang mag-isip para sa sarili nila? Use your own judgment. Hindi yung ang bilis mong maniwala agad sa kung sino. Kaya ka nauuto ng mga lobong nakadamit ng tupa dyan. Use your brain and examine everything you hear, including mine. Pati yung sinasabi ko, aralin mo rin bago mo isabuhay. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga tapat kong kawal.